dumadaan sa mga pagtatanong nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Vince Dizon. Eto, tuloy na ho natin to. Game. Secretary, we're glad that the proposed fiscal year 2026 Nako. DPWH infrastructure program based on HGAB has been furnished us. Nandito ngayon. Ayan. So for comparative purposes, pwede ba nating makita yung HGAB ng 2025 at saka yung 2024? Yan. Mr. Chairman, we will submit po. No, kukunin po nila. Ayoko yung mga ganyan, yung we will submit. Ang bilis lang yan, isang PDF file lang yan. Huwag lang submit. Sendante, pakuha mo na kagad. Sa kanilang files. Kasi Yung gusto lang yan. namin i-compare HGAB. yung nangyari 2024, Opo. 25, and Opo, then pwede pong isubmit yun, Mr. Chairman. that is still in connection with our purpose of getting rid Cleaning of up. the cholesterol. The FAT. Hindi Opo. ba? Mr. Chairman, we kasi- will comply po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Wala na po tayong flood control projects dito sa 2026. Except po yung 15.77 na foreign assisted projects. Ito po yung napondohan po ng JICA, ng World Bank, at ng Asian Development Bank, Mr. Okay, Chairman. that is very, very relieving, Mr. Chair, kasi pagka siyempre may JICA, alam natin, may auditor ng JICA, maayos naman yan, at saka meron silang feasibility study. Kasi kung labas po ng, kunyari, yung local flood control natin, wala naman silang coordination dun sa River Basin Flood, yung ating River Basin Control Office, na yung pala yung merong mandato na gumawa ng plano national na comprehensive and integrated flood control program. Hindi naman pala nagkikipag-coordinate ang DPWH or vice versa, kaya sayang lang. Ang totoo niyan, gusto namin i-propose na sana tanggalin na yung River Basin Control Office. Wala naman sa inyong poder yun. Nasa DNR yata yun. Opo, it's in the Water Resources Management Office, the Ayun. WRMO, led by DNR Undersecretary CP David. So makakatipid po tayo kung tanggalin na po natin yon sapagkat hindi naman nakakatulong. Wala na pong flood control eh. Tama po. Yan. So wala na silang isusupervise na 18 river basins. Kasi wala naman tayong flood control eh. Yung pong mga nagaganap po na paglindol, Mr. Secretary, medyo nakakabahala po. Hindi lamang siguro yung frequency, kung hindi yung lakas eh. Wala na po yung 3 point something, wala na po yung 4.2. Puro lagpas na po ng 5 at saka 6 eh. Nakakatakot na po pagka lumampas pa ng 7. Para po siguro makatulong kayo sa ikapapayapa ng kalooban ng marami nating kababayan. Ano po ang kahandaan ng ating kagawaran, ng ating departamento kung sakasakali pong sana wag naman. Kung kaya nga na po natin nga pong ipagtabuyan yung lindol na yan, pumunta na muna sa ibang planeta at tayo tigilan na muna sa pagyuyog-yog, gagawin po natin. Kaya lang, parang paikot-ikot na po siya. Ano po yung kahandaan natin? Ano po yung mga contingency plans po natin? Yan. Alam ko pong itong tanong na ito ay napakabigat para sagutin ng minsanan lang. Ngunit kahit ano po lang na makita natin na makapagbigay po ng kapayapaan sa mga kababayan natin, Mr. Chair. Mr. Chairman, maraming salamat po sa tanong. Yun din po ang katanungan ko no, nung tinamaan po tayo ng malakas na lindol sa Bugo, sa Cebu. At ang sagot po ng departamento ay meron naman pong paghahanda na ginagawa na over the past years. In fact, foreign assisted po itong paghahandang ito. No, assisted po ito sa aking pagkakaalam ng World Bank. No, meron na pong mga measures na nakatalaga sa loob ng departamento sa ilalim po ng ating UPMO para po masigurado na handa po tayo. Kung awa ng Diyos, wag naman po sana, pero kung sakasakali po, meron po tayong malakas na lindol na tumama
lalo na sa ating mga major urban centers. Yung pong Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project, ito po ay ginawa sa tulong ng World Bank. Kasama po dito ang mga kailangan gawin ng departamento, no? In terms of retrofitting of buildings, repositioning of equipment, at yung mga purchase of equipment na kinakailangan na naka-preposition, lalo na kapag merong mabigat na lindol na tumama hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba pang parte ng Pilipinas, lalo na sa mga urban centers. At kanina nga po, no, nung nagdi-drill tayo ng earthquake drill kanina, inausap ko po yung ating bagong talagang OIC na head ngayon, OIC Yusek po, na matagal na rin sa departamento, na kailangan talaga ayusin na natin ang plano. At kung ano man ang kaya po nating ma-implement ngayon, i-implement na po natin. Kasama na rin po dyan ang immediate rapid assessment ng ating public buildings sa lahat ng, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng mga major fault lines na tatamaan mga syudad at mga local Nako. governments na tatamaan yan, mga Nako probinsya po. na tatamaan yan. Sabi nga po ni OIC Undersecretary Esquivel na kailangan na pong magawa ulit yung tinatawag na walk the line, no? Walk the fault line na kailan huling ginawa? 2018 pa po ginawa, no? Ito ay Nako, panahon po ni 7 taon Tatay nang Digong yan nakalipas, no? Magwawalong taon nang nakalipas. So kailangan pong gawin din po 'yon. So yan po kailangan nating lahat gawin kasi kailangan po tayong maganda. Hindi po natin kung kailan mangyayari ito at kailangan po tayong handa. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Marcoleta. For the next round, we recognize Senator Legarda. Thank you, Mr. Chair. We were talking earlier about construction of certain roads, and the good secretary mentioned about vertical and horizontal constructions. I just wanted to ask about, although we will look at this in the next hearing on farm-to-market roads, on health centers, and classroom constructions. So the Senate hearings on the DepEd budget revealed that DPWH classrooms cost at least, correct me if I'm wrong, 2 million pesos per unit, yeah. While mga 2 million. While LGUs in the private sector can build the same for 1 to 1.2 million. So we see a 40 to 50% gap, making the proposed haircut, I would like to call it, of 20 to 25% cut in all infra project, including classrooms, feasible and even conservative, because based on this revelation in the hearing, even the classroom has 40 to 50% gap in pricing. So what the chair showed earlier, that would be the roads, but it's an estimate. Ito naman sa classrooms din overpriced by 40 to 50%. So I'd like to know, are my figures correct? But this came about from the hearing, and so I'd like to know from the good secretary, and what are we going to do about that? Because we're only talking about now roads and bridges and major infrastructure, but DPWH is the infrastructure arm of government that does the school building program of Department of Education, all the health centers for DOH, and the FMRs of DA. So what do we do about this, and what could be the reason why there is a 40 to 50% gap in the pricing? Mas mahal po pag DPWH. I Yes. asked the same question during the DepEd hearing, but at the time yung representante ng DPWH ay sabi po niya dahil iba daw yung basta design. Kaya nga, so may over allocation per district, may overpricing, may over design, over. So please enlighten us without being accusatory again. Masyado na kaming Again po, no, Thank you. sasagot po ako
bilang isang secretary ng DPWH na kakapasok lang po dito. No? At ang sinasabi po sa akin ay unang-una po, no, ang budget ng classrooms ay wala po sa loob ng DPWH budget. Ito po ay nasa DepEd budget. Pero ang implementing arm po, ang construction arm ng DepEd, sa ngayon ay ang DPWH. No? So, unang-una po, tingin ko ang discrepancy ay nanggagaling sa dalawang bagay. Kasi na rin sa mga sinabi sa akin ng dito. No? This is apples and apples, ha? Opo, Same size, opo. same size, lahat may bathroom, ganun. Oh, sige. Una po, sa cost of materials. Doon na naman po tayo pupunta. No? At nakikita naman po natin, talagang marami pong mga pagkakataon na mas mataas ang cost ng DPWH kaysa sa private sector. Halimbawa, sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce na nagtatayo din ng mga classroom at iba pang mga organisasyon sa private sector. Pero ang ikalawa din po ay yung sinabi po ng ating chairman. Yung pong disenyo. No? So, yun pong dalawang yon ay kailangan i-review. No? Kailangan pong i-review yung cost at i-parity po as much as possible sa cost ng private sector as much as possible. No? Lalo na per geographical area. Kasi hindi naman po tama na mas mahal ang presyo ng gobyerno kaysa sa pribadong sektor. That does not make any sense to me as a new DPWH secretary. The second, yung pong disenyo. Sinasabi po sa atin na ang DepEd daw po ay humihingi ng mga requirements. No? At doon po pinagbabasehan ang disenyo ng DPWH Bureau of Design. Pero tama din po yung tanong, baka naman over-design dyan. No? Baka naman over-design. Baka naman hindi. Ano ko to? Over. Anong over? Comedian talaga? Pambira. Hindi kinakailangan na ganyan. Yun po, mas matagal na usapin. Dahil po yan ay kailangan makipag-usap tayo sa DepEd. Ano ba talaga ang kailangan nila? Halimbawa po, no? Kung ang sasabihin po ng DepEd sa mga eskwelahan na malapit sa fault line o sa mga eskwelahan na laging tinatamaan ng malalakas na bagyo, yan po, maiintindihan ko na dapat talaga mas matindi at mas matibay ang disenyo niyan kaysa sa mga classroom na hindi naman prone to natural disaster. Pero ano po yan? Hindi ko pa po alam yon. No? At kailangan pong repasuhin yan. Hindi po natin kailangan tanggapin na lang ng tanggapin ang mga kalakaran o ginagawa nung nakaraan. We have to really review and transparently review and transparently show the public. Bakit sa Bicol, mas matibay dapat ang classroom doon? Bakit dito po sa West Valley Fault na dadaanan dito sa NCR, bakit dapat mas matibay? Kailangan pong malaman ng publiko yun. How much is it per square meter? Yun na lang. Per square meter ang Ang per square classroom. meter, maybe we can compute, but I was told just now the price on average of a classroom ranges from 2 to 2.5 million pesos per classroom, per school building, No, that is, per classroom. No? kaya nga sa Magkano? private sector, 1 to 1.2 million. Tama po. So, So, magkano ang per square? So ibig sabihin, sa ating NEP, check ko ang NEP at saka GAB ng 24,000. school building fund sa DepEd, sa presyong yon, Mr. Chair, When you say ay dito, makakagawa tayo ng mas maraming classroom. Kung 40 to 50% yung kamahalan ng presyo, mas marami tayong classrooms. tama po. Kaya i-re-revisa din natin with the permission of the chair and the members on the number of classrooms in the DepEd budget because they will implement it. Kung X amount for X number of classrooms, dodoblehin natin by, we will increase the number of classrooms by 50% because the costing should align with the private sector costing. Tama ba? Oo. Yes. Opo. Ngayon po, ang costing po ng classroom, on average, kasi iba-iba po per region. I'm looking at a regional per square meter costing here. On average po, lumalabas mga 27,000 per square meter. Pesos. 27,000 pesos per square meter. Of course yan.
2 floors. Per square meter po ito. Yeah. Per square Right. meter. Whether you build it on the ground floor or on the second floor of the structure, right? More or less, per square meter. Mas mahal yung higher floors, yes. Mas mahal, a little. So, is So siguro this, sabihin na po natin ranging from 27 to 30 plus thousand is pesos per this square meter. cost based on the 2 million per unit per classroom? Yes po. So ibig sabihin, minus 40% yung cost ng 27,000 per square yung sa private sector. So, having said that, we will review, and this is due for the next hearing with the permission of a chair, the school building fund under DepEd, which will be transferred to DPWH so that we can know the number of classrooms and compute the prospective number of square meters because pare-pareho naman ang per square meter ng isang classroom. Dadami ngayon ang mabibuild nating classroom dahil yung cost na italaga sa NEP at sa GAB, ganun pa rin. Tama po. I In hope fact, the Secretary agrees. no, I agree 100%. Again, dalawa pong bagay ang kailangan nating repasuhin. Yung cost, kung ito'y mas mataas, at mukha pong yun ang lumalabas, no? Kung i-compare sa private sector. Pero again po yung design din. No, yung specifications. No? Yung specifications, kung yan po ba ay baka naman po talaga over-design. No? Hindi po natin alam. Kailangan po nating repasuhin yan. Ang suggestion ko po, Mr. Chairman, is kailangan po gawin ito with private sector, with the engineering What is the cost estimate associations. between the DPW's estimate and the private sector? 27,000 per square meter. What about the private sector? Lumalabas daw po, Mr. Chairman, is ang private sector mga 1.5, 1.2 to 1.5 versus 2 to 2.5 So, per classroom. which means that nakukuha ng private sector 15,000 per square meter. Tama po. This is 40% on the po. assumption that the school building, the classroom is 100 square meters. And is up to specifications of the DepEd. I think that is for the question So, mark right now. meron talagang problema. Bakit naman may tatayo ng private sector at 15 pesos per square meter? DPW is 27,000 per square meter. Agree po. Agree Pareho po. lang naman yung alimbawa, sa isang lugar, ang bato na gagamitin, kunyari riverbed lang. So palagay mo, Pareho po ang presyo ng semento, ng bakal, kaya ng... nga, Opo. sana man lang kung yung private sector ay, o yung gobyerno, kumuha pa sa Maynila samantalang itatayo sa Romblon. Mali naman yon. So ang source mo ng material is local. Di ba? Yung sand mo, hindi ka naman pupunta sa Porac, Pampanga para kunin ng Porac sand. Although pinakamaganda talagang sand sa Porac. Tama yun. So I think there is something wrong here. Kahit na private sector ang gumawa o gobyerno, pareho lang naman 100 square meter lang. So hindi naman dapat maglalayo sa 15,000. Siguro kung 16,000 ang DPWH, baka sakali. Kasi baka merong muse doon na kailangan tinitingnan. Hindi ganito kalawak yung diferensya. That means the 28 billion pesos allocated for classrooms under DepEd, which will be implemented by DPWH, will generate much more classrooms than we expected. Tama? Yes. So Kung private sector ang gagawa. hindi, maski sila sang-ayon naman yung bagong team ni Sec Dizon eh. Oh, tungo ng tungo si... Kasi 27 kasi sila samantala. Hindi po, 27 po ngayon. Ibig sabihin ni Pero pwede po nating ibaba Bakit hindi nyo na lang i-subcontract sa private contractor? Hindi, wag na kayong gumawa para makatipid tayo. Actually, private contractor na po talaga ata ang gumagawa. Hindi. Ang Kaya problema lang po ay yung Sige, wag budget. kayong gumawa 27. Pagka private sector, 15 lang. So ipagawa nyo na lang sa kanya. Unang-una po, no? Ganito po. No? talaga po naman private contractor ang gumagawa. Sa, Hindi po by administration ng tama DPWH. po. Binibid po nila yan. Tama po. Kaya nga po, Ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po, no? Para lang po klaro tayo, sa aking limited understanding. Yan, sinasabi mo kanina, Secretary, yung Filipino-Chinese Chamber. Yan. Kaya sila yon. Yun ang buong pagkakaakala ko. Hindi po, yung Filipino-Chinese Chamber, I think po, pangkawang gawa po yun, no? Yun po ay donation. may I explain? Since it was my question, papaliwanag ko po. Ang tanong ko po kanina
kung magkano po ang construction per classroom per unit. Sa private sector po, sa ating nakaraang DepEd hearing ay 1 to 1.2 million, which is a 40 to 50% mas mura kaysa sa 2 million na sinabi ng DPWH per unit na classroom, no? Given apple to apple. So ibig sabihin, yung ating DepEd school building na 28.056 billion using the estimate of 2.2 million per classroom ng DepEd amounts or covers 12,753 classrooms. Pero lo-lower natin ang pag-construct ng classroom na binibid naman nila sa private sector. Dadami, magiging increase ng 23,380. O, sa isang hearing lang ni Senator Gatchalian, dumami na ang classroom. O, see? Kung sang-ayon po yung secretary and the team, which is reasonable, because the cost is really mahal, mataas. So, hindi naman silang gumagawa. Binibid talaga nila yan. So, dapat conscious lahat up to the district level yung pagbid at ito yung presyo. Dapat pumayag yung private sector na contractor nila kasi yung ibang pribadong sektor na nagdo-donate ng classroom ay nagkakagawa ng ganun. Di kung sinong gumagawa sa donation, yun din ang magbibid na gagawa. Am I correct? Uulitin ko po, ma'am, Yes. no? Uulitin ko po. Para po magawa natin yung lahat tayo gusto po nating mas dumami ang kaya nating gawing classroom given yung limitadong budget natin. Para po magawa po natin doon, unang-unang pinaka-importanting kailangan gawin, ibaba ang cost per unit, per square meter. Tama po. Ikalawa po, Medyo maingay doon, baka mga hindi sumasang-ayon sa akin, you can go to the mic. Kasi hindi kami engineers. Mayroong mga nagtawanan doon, maingay. I think you have to listen because this is very important. We're talking about lowering the price and giving more classrooms. Tama po. I can see people smirking, laughing. I don't know kung nakakatawa yung sinasabi ko. I just feel offended when senators are talking about something so serious. Dinitibdib natin to. Opo. Tapos kung hindi sila sang-ayon, sabihin. Kasi baka mali ako eh. I like to be told I am wrong. Tama po. Kasi I want to be educated. Tama po. Diba? Mm, Oo, yeah. sige. Ang importante po, so yun po, kailangan po nating ibaba ang costas Biglang seryoso yung mukha nung katabi ni Vince. na klaro po ngayon sa pag-uusap natin at dun sa hearing sa Department of Education mataas. Ikalawa po, kailangan din pong ayusin natin yung disenyo. Dahil po, yung pong, ma'am, yung pong very important na sinabi nyo kanina, kailangan ang comparison ay apples to apples. No, yun po ang pinaka-importante. Kung yung 1.5 million ng pribadong sektor ay eksakto sa specifications na hinihingi po ng DepEd sa DPWH, wala pong dapat rason na magkaiba ang presyo nun. So we have to also talk to DepEd and talk to the private sector para magkaroon po tayo ng clarity dito sa pag-cost ng classrooms natin. Pero po kailangan po talaga repasuhin ito kasi klaro po, kagaya na rin ng ibang mga proyektong tinignan natin ngayon, meron po talagang malaking pagkakaiba sa presyo. Sa presyo ng DPWH ngayon at sa dapat na presyo na prevailing sa merkado. So we take note of that. We thank the good secretary for agreeing with our proposal, and that would be good news for the education sector na dadami po yung classroom. I will no longer read into the record kung ilang classroom ang dadami. Ito 10,627 classrooms plus 10,000 classrooms. Okay. Ito maliit na bagay pero I just want to put it on record kasi narinig ko lang sa iba yon pero hindi ko talaga yung traffic safety devices, cat's eyes, I keep on hearing about that. Sana wala na yan dito sa NEP po. O wala na. Okay. Isa po yan sa mga ginawa natin nung binigyan Nareto tayo na. ng limitadong panahon. Yes. Tinanggal na lang po natin across the board ng cat's eye, Okay. rack netting, Yes. studs, at iba pa. Kasi I'm not familiar about this. I just want to understand. Current contracts reportedly price solar road studs. May ilaw ba sa studs? At 11,000 to 12,000 pesos each.
while again, the market canvas shows similar products at 1,000 to 2,000 pesos. I'm not too familiar with this. Wala naman ng mga humihingi sa akin in the past years. It was just brought to my attention, even allowing, sabi mo, for logistics, spec differences. The spread is massive. Market retailing, retail pa ito, 1 to 2,000. Pero ang road studs ng DPWH sa supplier nyo, 11 to 12,000. So may I hear from the secretary? But there are ongoing projects 2025. So what do we do? Nakakaiyak na. Yan po ay kasama din sa investigasyon natin na ongoing, Mr. Chairman. In fact, marami na rin pong nag-report niyan. No, nung pagpasok pa lang natin, rock netting, cat's eye, solar studs, solar lamps, ano yun, yung traffic barriers sa mga highway, lahat po yan. No, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang report at subject din po sa investigasyon natin. At kung yan po talaga ay makita natin na overpriced, pasensyahan din po tayo at kailangan pong managot yung mga gumawa niyan. Kailangan din po managot yan. Pero kailangan na rin po nating baguhin. No, kasama din po yan, ngayon po, sinabihan ko na po si Yusek Conti, kailangan po yung mga supplies na yan, cat's eye, supply ng rock netting, not only do we have to lower the price, but do we have to ensure yung quality ng delivery. No? Kasi hindi lang po sa presyo eh. Minsan po ang dayaan sa quality eh. O kaya minsan po both. Overpriced na nga, bad quality pa. So yan po talaga eh, kailangan magbago din. Mr. Chairman. Meron pang isa, Secretary, doon sa ating mga, ano ito, yung mga overpass natin, merong mga nag-advertise dyan. O kaya yung ating, ano yung ating sasakyan, ang daming mga nag-advertise sa ating kalsada. Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay nasa Marcos Highway, ang daming overpass dyan. Manggagaling ka ng Cubao papuntang Kogyo, napakaraming overpass dyan. Pati doon sa mga haligi ng ating Mr. Chairman, we will... Sino ang nakikinabang diyan sa mga nag-advertise? Kasi makikita mo silang naglalagay ng sarili nilang mga slots eh. Yung mga columns ng ating mga infrastructure. transport system ngayon. Makikita mo yung buong Marcos Highway well advertised yung mga columns na yan, pati overpass. Sa regulation po, ito po, pasensya na po Mr. Chairman, ito po bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito. No? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga elevated highway, expressways, kasampat pa ng pati PPP. Pati yung mga columns ng ating expressways eh. Di ba? Nakikita Ito po ay columns. ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang meron na pong atang mga kaso involved dito, no? Dahil pinagbawal, pero meron pong nagkaso at pending po ata. Pending ba? Puntahan po niyo yung Marcos Highway ngayon. Hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng expressway, yung mga columns na yan. Papacheck po natin, Mr. Chairman, at aalamin po natin kung sino ang nagbe-benepisyo dyan. Kung Kapag nagtanong ka, Mr. Secretary, yun lamang pwedeng magkapit dyan sa mga overpass na yan ay yung congressman sa lugar na yun. Kasi yung meron kapangyarihan. Kasi sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. aalamin po Parang natin, siya yung Mr. Chairman. may-ari nung pinagawa na yon, parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yon on that particular section.
Tingnan po ninyo yung Marcos Aaramin po Highway. natin, Mr. Hindi lang Chairman. Marcos Highway. Tingnan po nyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan nyo yung monumento papuntang Makati. Nako. Hindi naman tayo bulag para makita natin ng napakaraming mga advertising signs dyan. Sino po yung nakikinabang dyan? Yan. Kasi ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ito nga po ang sinasabi po sa akin ay ang general rule dyan ay bawal yan, eh dapat po matanggal yan. Kailan pa po naging bawal, Mr. Secretary? I think 15 years ko na pong from the very nakikita. beginning po ata bawal. Eh marami, siguro, So, marami naman po talagang bawal. So for 15 years, there is a continuing violation of Opo. our general rule. Opo. So, titignan po natin, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kailangan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuloy-tuloy din po ang pagbabayolate. Tingnan So, po ninyo yung Gagawin po Kagaya nung bawal ilis ang usapan sa issue ng flood control. Pero yung ibang mga opisyal ng DPWH, pilit pa rin linilihis ang usapan. Kahit alam na nagsusumigaw ng mga ebidensya na papunta na kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr., pilit pa rin nilang linilihis. Di ba meron ganon? Nako. natin yan, Mr. isang Chairman. footbridge to sa tapat namin. Ito po, malapit sa Marcos Highway po ito. Yan. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na pong tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob. Kasi nga natatakpan yung footbridge. Ganun po nangyayari. Pagdating nyo sa bandang Masinag, nandun na naman po. Napakarami po niyan. Ang tinanong ko lang, alam ko pong marami nakikinabang dyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may-ari ng Sigurado pong hindi na pupunta sa departamento. Kung anumang pero renta yan, sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. most likely po, meron. Aagamin po natin. At dahil nga po ito illegal, i-implement lang ho natin kung ano ang batas, anong regulasyon. At kung yan illegal, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalang. Sa Makatwid, pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yan. Yung Yeah. kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Correct. Salamat po, Mr. Chairman. I will yield to Senator Bongo, then I'll proceed Ayan. with my questions after. Nako, ito na. Salamat. Ito na. Ano lang po, a follow-up question lang. Mr. Chair, Senator Vince, I filed Senate Bill number 666. Secretary po, hindi po, Senator. Nadulas na rin yung bunga. Never po mangyayari yun, Mr. Chairman. Ganun ba? Senator! Plano eh. Gusto maging senador eh. Nako po. Baka tanungin kita ngayon dito. Tanungin niyo po ako, isa lang po ang sagot ko, Mr. Chairman. Kasi sinabi mo Angas-angas mo nung patawa-tawa ka ngayon. Para kang sintu-sintu dyan. kanina 2.5 years ka pa sa departamento kung magtatakbo, merong mababawasan ka ng ilang buwan. So hindi naabot ng 2 taon. Hindi po mangyayari yun. Hindi ko sinasadya po yun na Mr. Secretary. Alam ko namang trabaho ka lang at unahin mo muna yung trabaho. Ulitin ko lang po, Secretary. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Tulungan po tayo dito. At matagal tayong nagkasama noon. Mr. Chair, I filed Senate Bill number 666 or the new building code, which aims to protect the people's lives and mitigate the impact of disasters by setting standards and benchmarks that all buildings and structures must meet with, particularly the recommended structural stability and integrity designed to withstand disasters. Ilang dekada na po nakalipas mula nang naging batas po ang National Building Code of the Philippines. Naipasa po ito noong 1977 at mula noon marami na rin po nagbago. Marami na rin po tayong natutunan tungkol sa building safety dahil sa makabagong sensya. Panahon na po na upang pag-aralan at i-update po itong National Building Code. Lalo na ngayon,
lindol, at yung mga tulay ninyo na ah, bumibigay, minsan nagtuturuan na kung sino may kasalanan. Di naman siguro sino ba namang gustong bumagsak yung tulay ngayong panahong ito. Hindi naman natin alam kung kailan po yun na natayo itong mga tulay na to, at importante rito, mas handa tayo at wala na pong sisihan muna. Ngayong sunod-sunod po ang lindol, kalamidad, paano po nasusuri at nasisiguro ng DPWH na matibay at maayos ang structural integrity ng mga itinatayong infrastructure projects? Dahil na rin po sa mga dalawang tulay na po ang bumagsak, di ba? Isabela in Cagayan. All-out support po ang departamento sa pagrepaso at pagrebisa ng ating National Building Code. No? Pero in the meantime po, kailangan po talaga, ito isa sa mga unang-una ko pong sinabi, lalo na sa ating technical services at sa ating operations, kailangan po talaga paspasan at siguraduhin na ma-retrofit na po ang mga kailangan i-retrofit. Lalo na po yung mga tulay. No, for so long, delayed na po itong mga ito. At kailangan po gawin na natin ito sa lalong madaling panahon, Mr. Chairman. Since yung flood control hindi na nga po priority ngayon, 2023 maalala ko, natanong ko yan dito kay then Secretary Bonoan, may master plan ba kayo sa flood control? Ngayon, hindi na natin prioridad po ito dahil naging gatasan nga po ng ilan. Aside from flood control, ano ho ba yung, may master plan ba ang DPWH sa mga tulay, sa mga kalye? Meron ba kayong master plan for that? Para yung talagang prioridad ang bigyan nyo po ng priority. Hindi yung... Kasi ngayon po, basta-basta na lang po maglalagay minsan sa mga amendments na hindi nyo na po na-validate minsan. Sana po nakalinya po ito sa inyong master plan talaga. Tulay ba o sa mga roads? Yung pong na-mention po kanina nung nagtanong po si Senator Marcoleta tungkol sa Big One preparedness. Ito po yung master plan po on resiliency, yung Philippine Seismic Risk Reduction Resiliency Project na funded po ng World Bank. Ito po yung existing master plan. Ito po ay natapos nung 20... Yung master plan ninyo para saan po yan? Para po sa iba't ibang struktura. Para po siguraduhin resilient po siya. No, lalo na sa mga malakas na lindol at malakas na natural occurrences. Yan po, school buildings, hospitals, bridges, roads, kasama po lahat yan. Yan po ang sinusunod po ng DPWH at yan din po ang naging basehan nung paplano ng retrofitting ng iba't ibang mga tulay all over the country. At ano bang prioridad niyo po sa paglalagay ng tulay, ng mga roads? Anong inuuna niyo po sa ngayon? Opo, meron pong listahan ng mga pinaka-problematic na mga tulay. Yan po ay inuuna in order of priority po, no? Yung mga hindi pa nare-retrofit ng matagal na, Yan na. mga kinakailangan ng ayusin based on inspection, yan po ang inuuna. Pero ang sinabi po sa akin ng team sa DPWH is madalas po medyo kinakapos po sa pondo over the past several years. Pero ngayon po, I think sa 2026, nagdagdag po ng pondo para dyan, para po mas marami ang retrofit na mga bridges at mga iba pang mga structures. Baka pwede po mabigyan niyo lang po ang committee ng Ng update, listahan. regular updates po sa inyong master plan. Napakahalaga po 'yun. Opo. Dahil usually dito po sa Kongreso, no, na merong mga amendments, kung hindi naman po prioridad at hindi nakalinya sa inyong master plan, ay sana po ma-discourage po ito. At another topic lang po, Sec Vince, nung panahon po ni former President Duterte,
DPWH blacklisted non-performing or scheming contractors. Yan. It was reported that almost 30 contractors were blacklisted. At ano po yung status ng blacklisting of contractors for possible anomalous or problematic projects? You mentioned before na ang blacklisting po ng contractors for life, no? Sana tuluyan niyo po ito. Kung ngayon nadidiscover niyo po sino yung mga ginagawa lang pong negosyo, wala namang kapasidad, at talagang naging involved po dito sa kalokohan, sa mga substandard, sa mga ghost projects. Totohanin niyo po yung pag-blacklisting for life talaga. Opo. Not Mr. Chair- only blacklisted, but panagutin niyo po talaga. Yan. Yung pong mga na-involve ngayon dito sa mga maanumalyang flood control projects, yan po talagang iba-blacklist natin for life. In particular, yung mga Diskaya companies. Yan. So, yan po. Diskaya. At susunodin na po rin po natin yung mga iba pang mga Yan. gumawa ng mga Hindi tayo against yan. Palakpakan natin yung ano dyan, yung DPWH. Kung yan ang gagawin nila, very good yan. Pero pagka binanggit mo yung salitang Diskaya, dapat yung yung Sunwest, kasunod niyan. Para hindi kayo, ako ano lang naman ako dito, concerned lang ako sa iyo, Secretary Vince. Para hindi ka magmukhang bias, di ba? Pagka bumanat ka ng Diskaya, siguro doon mo babanat ka rin ng Sunwest. mga ghost projects. Ay, Kami po oo. ay naniniwala talaga. Lagong-lalo na kapag gumawa ng kahit isa lang na ghost project ang isang contractor, yan po hindi na po dapat pwedeng magtrabaho para sa gobyerno forever. No? At yan po ang policy i-implement natin. Paano yun? Yung iba hindi lang nakapagtrabaho, naging congressman pa. Anak na. Pero ito pong Bulahan na 42 na blacklisted companies nitong since 2022, 23, 24, 25, ito po ay ang duration lang po ng mga ito ay 1 year to 2 years, no? Pero kailangan po talaga maging mas stricto tayo dito, Mr. Chairman. No? Ang ano po kasi, no, under our law now, nung nakaraan po bago napasa yung bagong pasaran po na batas ng ating Kongreso, yung amendments to the Government Procurement Act, before that po, 2 years lang po maximum ang blacklisting. Pero ngayon po, meron na po tayong basehan dahil po sa RA 12009, pwede na po tayong mag-impose ng perpetual blacklisting. At yun po ang ginagamit natin ngayon. Not only blacklisted, kasuhan niyo po. Ay, opo. Talagang panagutin niyo po. Lalong-lalo na, Kakasuhan po talaga natin at ipapakulong natin sila, Mr. Chairman. lalong-lalo na po yung talagang involved sa kalokohan, sa mga Yan. ghost projects Yan. na ginagawa pong gatasan ng iilan po. Inaantay po Oh. yan ng ating mga kababayan. Opo. Wala pong dapat piliin na Sec Vince, kahit sinong kamag-anak pa yan, kahit sinong kamag-anak po ng politiko. Ako mismo, I'm willing to be the complainant po. Kahit sino pa yan. Huwag ko kayo matakot, Sec Vince. Alam ko pong napakabigat ng trabaho mo ngayon, pero nakikiusap lang po ako sa iyo. On behalf of the Filipino people, just do Yeah. what is right. You have been in government for 30 years. Halos magkasabay tayo. Let us continue doing what is right and what is fair po. And sabi ko kanina, yung katotohanan lamang po. Seek the truth lamang po at hindi Yeah. ka magkakamali. Not because this is the task given to you by who appointed you, but gawin niyo po ito for the future of our nation. Nakaantabay po ang ating mga kababayan na Sec Vince. Nag-aantay po na meron pong managot. Panagutin po natin. Ikulong niyo po. Kasuhan niyo po yung dapat managot dito. Po, Mr. Chairman, uulitin ko lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Nako! Wala kang pakialam dyan sa sinabi ng iyong Pangulo, Brad. Anak ng tokwa, sinungaling yan. Wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin. Kahit sino po, kung saan ang ebidensya patungo, doon po tayo tutungo. At yun. Bakit pinatigil ang Blue Ribbon? Anak ng tokwa, nakiusap na i-broadcast yung yung Bicam. Hindi pa pwede makiusap si Marcos Jr. na tuloy-tuloy nyo lang yung Blue Ribbon na yan. Malapit na tayo sa mga ika nga mastermind, di ba?
Yun po ang Walang commitment ganun. natin, Sinungaling. hindi lamang sa Pangulo, kundi sa buong bansa. Yun po ang gagawin natin. Makakaasa po kayo, Mr. Chairman. Salamat Bakit po, siya- Sec Vince. The truth lang po. Tumbukin niyo yung talagang may kasalanan. Managot ang dapat managot. Parati mong sinasabi yan. Kasuhan ang korap at ipakulong. Seek the truth. Huwag na pong pa atras-atras. Yeah. Diretso ka doon. Tumbukin mo Diretso. yung Oo. mastermind at ang buhaya. Salamat po, Sec Vince. Alam na niya, hindi lang niya mapangalanan. Hindi, usually kasi pagkatapos ng tatanong ng isa senador, papasalamat yan eh. May sama ka ba ng loob kay Senator Christopher Bongo? Sec Vince, may sama ka ba ng loob sa kanya? Anak ng petang gropata pa. Ano pang ginawa sa'yo ni Sen Bongo? Dahil number 1 senator siya. Baka tumakbo siya ng vice president. Sigurado lahat ng ginagawa mong investigasyon ngayon dyan sa DPWH, ano lang yan, patikim. Yung totoong investigasyon mangyayari pa lang pag dumating na si Vice President Sara.